Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyaheng puno ng misteryo at kababalaghan? Sa dilim ng gabi, sa isang lumang apartment sa Quezon City, may isang kwentong nakatago, naghihintay na mabunyag ang mga lihim na magpapakilabot sa inyong mga damdamin. Sa bawat pagpikit ng inyong mga mata, mararamdaman ninyo ang bigat ng bawat desisyon, ang sakit ng bawat pagkawala na bumabalot sa buhay ni Adrian. Huwag palampasin ang huling pagsubok, isang pelikulang mag-iiwan sa inyo ng mga tanong. Ano nga ba ang hangganan ng realidad at guni-guni? Sa isang sulok ng lumang apartment sa Quezon City, abala si Adrian sa pag-i-edit ng kanyang pinakabagong pelikula. Ang kanyang munting home studio ay puno ng mga larawan ng kanyang mga obra at mga artikulong nagpapaalala sa kanya ng nakaraang giyera. Ang pinagmulan ng kanyang matinding trauma, ang mga pader ay saksi sa kanyang paghihirap at tagumpay sa bawat eksena at linya na kanyang nilikha. Balik tanaw sa nakaraan sa isang indie film festival kung saan unang nagtagpo ang mga mata ni Adrian at Liza. Ang kanilang pag-iibigan ay parang eksena sa pelikula, mabilis at puno ng emosyon. Ang simpleng kasalan sa isang lumang simbahan sa Maynila ay selyo ng kanilang pagmamahalan na tila isang pangako ng walang hanggang pagsasama. Isang gabi, puno ng musika at tawanan sa isang karaoke bar, masisilayan ang tunay na samahan ni Adrian at Carlo. Kumakanta sila ng mga paboritong kanta, nagtatawanan at nagkukulitan, mga sandaling hindi mo aakalaing may mga bagyo palang darating sa kanilang buhay. Sa set ng kanilang pinakabagong pelikula sa Quezon City, si Carlo, na gumanap bilang Marco, ay nakatayo, matapang na hinarap ang bagong mukha ni Javier. Si Adrian, sa likod ng kamera, ay puno ng sigasig at determinasyon, ang direktor na handang harapin ang anumang hamon para sa sining. Kaya lang sa likod ng mga ngiti at tagumpay, may mga lihim na nagbabadyang sumira sa kanilang mundo. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga lihim na ito ay lumantad na? Sa isang eksena na puno ng tensyon at dilim, si Javier ay makikita sa isang madilim na laboratorio, ninanakaw ang isang vial ng sikretong formula na may kulay asul na likido. Sa isang nakakapigil hiningang habulan, nakatakas siya kay Marco, naglalaho sa eskinita ng Davao na parang multo sa dilim. Sa isang pasilidad na puno ng pinakabagong teknolohiya, muling nagpakita ng kanyang talino si Javier. Nagnakaw siya ng isang gadget na kayang magbago ng anyo ng tao. Si Marco, sa isang mapanganib na pagtatangka na pigilan siya, ay muntik nang mawalan ng buhay sa isang pagsabog na inilatag ni Javier, ang kriminal na walang awa. Sa mga madidilim na kalye ng Davao, makikita si Marco desperado at takot habang siya ay hinahabol ng mga pulis. Inosente siya, ngunit inilagay sa kanya ni Javier ang sisi sa mga pagpatay. Ang katusuhan at kawalang awa ni Javier ay walang kaparis. Sa isang eksena na puno ng emosyon, si Liza, na ginagampanan ng isang aktres, ay sumama kay Marco upang linisin ang kanyang pangalan. Sa kanilang paghahanap ng katotohanan, sila ay humantong sa isang mapait na desisyon na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang bawat hakbang ni Marco at Liza ay tila isang paglalakbay sa madilim na kagubatan ng tadhana. Ano kaya ang mapait na desisyong ito na magpapabago ng takbo ng kanilang buhay? Ang susunod na kabanata ay tiyak na mag-iiwan ng kilabot at tanong sa isipan ng bawat mambabasa. Sa isang sulok ng tahimik na kapehan, nakaupo si Adrian, indie film director na may magulong personal na buhay. Tila malayo ang tingin, nag-iisa at malalim ang iniisip habang tinititigan ang mensahe sa kanyang telepono. Ang mga salitang nakapaloob doon ay sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang relasyon ni Liza at Carlo, ang kanyang asawa at matalik na kaibigan.
Ang kanyang mundo na dati-rati ay puno ng kulay at pag-asa ay unti-unting nagdidilim. Sa isang eksena sa ospital, ang pighati ay lalong tumindi. Makikita si Adrian umiiyak sa tabi ng maliit na kama kung saan nakahiga ang kanilang anak na ngayon ay walang buhay. Ang mga doktor, walang masabi, ay tahimik na umaalis sa silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Isang tahimik na gabi, si Adrian ay naglalakad pa uwi sa ilalim ng malakas na ulan. Bit-bit ang maleta na puno ng mga gamit ni Liza. Ang pag-iwan sa kanya ni Lisa at Carlo ay parang sugat na hindi maghilom-hilom at ang bawat patak ng ulan ay tila mga luha ng kalangitan na sumasabay sa kanyang pagluluksa. Ang kanyang pagkawasak ay lalo pang pinatindi ng mga sumunod na eksena. Si Adrian, nag-iisa sa isang bar, umiinom hanggang sa malimutan ng sakit. Sa kanyang studio, itinapon niya ang mga gamit ni Liza at Carlo at sa isang bugso ng galit, binasag ang mga salamin na tila pagtatangkang sirain ng mga alaalang nagpapahirap sa kanya. Ang bawat basag na piraso ay sumasalamin sa kanyang durog na puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagpatinag. Sa isang lumang gusali sa Quezon City, itinayo ni Adrian ang sarili niyang kumpanya ng pelikula. Ang pangalan ng kanyang kumpanya, bagong pintura sa isang karatula, ay simbolo ng kanyang pagbangon mula sa pagkawasak. Ang kanyang determinasyon ay tila liwanag na sumisikat sa gitna ng kadiliman. Ang mga chismis tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali ay kumalat na parang apoy. Sa palengke habang siya ay dumaan, ang mga tao ay nagbulong-bulungan. May kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang focus ay nasa kanyang muling pagbangon. Sa isang press conference, hayagang inihayag ni Adrian ang kanyang balak na makatrabaho muli si Carlo. Ang mga tao ay napansin ang hindi pangkaraniwang pag-uugali niya at ang malalim na mga mata na tila may itinatagong misteryo. Ang premiere night ng Ang Huling Pagsubok ay isang engrandeng kaganapan. Ang malaking sinehan sa Metro Manila ay puno ng mga taong sabik na masaksihan ang bagong obra ni Adrian. Ngunit ang gabi na dapat sana'y puno ng tagumpay at pagdiriwang ay may dala palang isang hindi inaasahang kilabot. Ano kaya ang hatid ng pelikulang ito na magbabago sa lahat? Sa pelikulang Ang Huling Pagsubok, ang mga tagpo ay kumikilos na parang isang bangungot na hindi mo magisingan. Si Marco na ginagampanan ni Carlo ay tila isang daga na hinahabol ng pusa sa katauhan ni Javier. Ang mga kalye ng Quezon City na dati pamilyar at ligtas ay bigla na lang nagbago ng anyo at naging isang malawak na labirinto ng takot at kaguluhan. Ang mga manonood ay nadadala sa isang biyahe patungo sa pinakamadilim na sulok ng imahinasyon kung saan ang realidad ay baluktot at ang mga bangungot ay nagiging totoo. Sa isang di inaasahang pagliko ng mga pangyayari, ang pamilya ni Marco ay nadawit sa isang malupit na laro ni Javier. Ang kanilang tahanan na dapat sana'y kanlungan ng pagmamahalan at seguridad ay naging entablado ng isang nakakakilabot na trahedya. Ang mga eksena ay puno ng tensyon at takot na nagpapakita ng kahusayan ni Adrian sa paggawa ng mga eksena na kayang magpalimot sa mga manonood kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Habang ang pelikula ay patuloy na ipinalalabas, ang mga balita sa telebisyon at ang mga taong nagpoprotesta sa labas ng mga sinehan ay nagpapakita ng malawakang kontrobersya. Ang mga sigaw at placard na humihiling na itigil ang pagpapalabas ng Ang Huling Pagsubok ay nagpapakita ng malakas na damdamin ng publiko laban sa pelikula. Ang tensyon ay kapansin-pansin, hindi lang sa loob ng pelikula kundi pati na rin sa totoong mundo. Isang gabi ang studio kung saan nagtatrabaho si Adrian ay nilamon ng apoy. Ang mga sirena ng bumbero at pulisya ay nagmamadali habang ang apoy ay patuloy na lumalaki, sumasalamin sa mukha ni Adrian na puno ng pagkabigla
at hindi maipaliwanag na damdamin. Ang trahedyang ito ay nagdagdag ng mas malalim na misteryo sa buhay at kamatayan ng isang indie film director na ang tanging nais lamang ay magkuwento sa pamamagitan ng kanyang sining. Ngunit ang kwento ni Adrian ay hindi dito nagtatapos. Ang pelikula ay nawala na parang bula, ngunit ang mga bulong-bulungan tungkol sa sumpa at mga kaganapang supernatural ay patuloy na kumakalat. Sa isang lumang video rental shop, isang lalaki ang matiyagang naghahanap ng kopya ng Ang Huling Pagsubok, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang paghahanap ay tila isang pagsisikap na mahanap ang isang alaala na ayaw nang magpakita. Sa isang abandonadong bahay, isang grupo ng mga kabataan ang nagkukwentuhan ng mga kwentong nakakatakot. Bawat isa ay nagpapalitan ng mga alamat at misteryo na nakapalibot sa nawawalang pelikula. Ang kanilang mga boses ay puno ng takot at pagtataka na parang ang pagbabahagi ng mga kwento ay isang ritual na nagbibigay proteksyon laban sa hindi maipaliwanag. Ang urban legend ng sumpa mula sa isang namamatay na bilanggo ay lalo pang nagpapalalim sa misteryo ng pelikula. Isang matandang babae ang nagkukwento sa kanyang mga apo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot habang bumubulong siya ng babala laban sa kapangyarihan ng mga sumpa at mga nilalang na hindi nakikita. At sa huli, isang manunulat ang nakaupo sa harap ng kanyang typewriter, nagmumuni-muni sa hangganan ng imahinasyon at tunay na buhay. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan, habang ang isang anino ay unti-unting lumalapit sa kanya mula sa likuran, tila isang paalala na may mga kwentong hindi dapat kinakalimutan o binabalewala. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng mga katang-isip na karakter at hanggang saan ang kanilang impluwensya sa ating realidad? Sa bawat pagpikit ng ating mga mata, hindi natin alam kung anong bangungot ang naghihintay na magising. Sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na ang mga bangungot ng nakaraan ay maaring magdulot ng sumpa sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mga bagong nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod nating upload at sa inyong pagtulog ngayong gabi. Mag-ingat. Baka ang kwento natin ang inyong mapanaginipan.